bumitaw, at tapusin na ang lahat ng bagay, isang magandang katotohanan na maalala natin na minahal tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Doon pa lang kapatid, sapat na yon para magpatuloy tayo sa buhay. Isang dahilan pa lang yan. Pero ang lalim na kaya niyang gawin sa buhay natin. Na itong Diyos na ito, nahaharapin natin kailan may na magpasawalang hanggan, minahal ka niya unconditionally. Tignan mo yung katabi mo. Okay sa'yo yan, kasi walang putok. Pero may putok yan, bad trip ka dyan ngayon. Ano naman tong katabi ko? Hirap ka mahalin. Pero ang Diyos, minahal niya tayo nung panahon tayo yung mga kinakalaban pa natin ng Panginoon. Biruin mo, ganun ka minahal ng Diyos. Tapos tayo, nagsusumamo tayo para sa atensyon ng tao. Lahat ginagawa natin para sa tao, para matuwa sa atin yung tao, di ba? Lahat na gagawin natin, halos mamatay na tayo. Pero hindi natin matanggap yung pagmamahal na kahit konting pagtingin, konting pagmamahal lang, hindi mo matanggap. Pero sa Diyos, yung dahilan para magalit siya sa iyo, yung pa yung naging dahilan ng Diyos para mahalin ka. That's truth. Ayun yung sinabi sa Romans. Inibig niya tayo, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo yung tayo makakaaway pa. Hindi nung, nagsimba ka nung Sunday, iibigin na kita. No. Kaya come on, kapatid, isipin mo nga, there's a place or space in your heart ng condemnation kapag ganito yung naririnig natin na katotohanan. Mahal ka ng Diyos kahit sa ayaw at sa gusto mo. Sa ayaw ko man, joke lang. Mahal ka ng Diyos. Kahit ayaw mo na, Lord, wag mo na ako mahalin. Nakakahiya na ako kung ano-ano nang ginagawa ko. Kilala akong born again, pero ganito ginagawa ko. Maigi pa, Lord, tigilan na natin to dahil nasisira ka lang sa akin. Pero sa ayaw at sa gusto natin, mamahalin tayo ng Panginoon. Ayaw mo na, gusto pa rin ng Panginoon. That's how stubborn His love for us. That's how unconditional this gift that we have in the Lord. Walang kondisyon. Kaya tama na yung natin, performance-based, Christ-like living natin. Hindi to performance. Maging totoo lang tayo sa Panginoon. Magpakatapat tayo sa Kanya. Yun ang gusto niya sa atin. Next po, ganyan magbigay ang Diyos. Walang kondisyon. Ganyan kanyang pag-ibig. Next. Then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. You know, the message God sent to the people of Israel announcing the good news of peace through Jesus Christ who is Lord of Lords. Ito, sinabi to ni Peter kasi merong isang Romano, pangalan niya Cornelius. Ang mga Romano noon talagang naturally, tingin sa kanila masama kasi nananakop sila ng bayan. Pero nagulat na lang si Peter, etong si Cornelius ay napuspos ng banal na spirito. At nasabi ni Peter, nagulat siya. Akala niya, sila lang mga Hudyo ang special kay Lord. That's the first time na nakita ni Peter, wow! Hindi lang pala kami mahal ng Panginoon. Mahal din pala ng Diyos ang mga hentil o ibang lahi. Sabi niya, every nation. Siguro kung Pinoy yung nandun, wow! Love din pala ni Lord ang mga Pinoy.
And napapatunayan yan sa panahon natin. Nang dumating ang gospel sa atin. Na lahat ay minahal ng Panginoon unconditionally. Wala siyang tinangi. Wala siyang favoritism. You see? Dito gusto natin tayo apple of the eye. But in the eyes of the Lord, you are His apple of the eye ng Panginoon. Lagi kanyang pinagmamasdan. Lagi kanyang binabantayan. So, walang favorite si Lord. Lahat ng lahi pwedeng makaranas sa Diyos kung open lang tayo. Are you open right now? Hindi, yung mga masisipag lang sa worship team ang love ni Lord. Ako, ano ba naman ako? Sino ba naman ako? Nasa bahay lang ako. Nag-aaral lang naman ako eh. Mas favorite na Lord yung mga yan. The Lord rebuked that lie. That spirit. Sa tingin nyo ba, favorite ako ni Lord? Tas kayo hindi? Hindi ah. Lahat tayo, inibig ng pantay-pantay ng Panginoon. Walang kondisyon. Di porket may title tayo, di porket malakas ka, nagsiserve ka ngayon, nabawasan na yung love ni Lord, o kaya naman ngayon, nanghihina ka, nadapa ka, tapos, paulit-ulit tayo nagkakamali sa Panginoon. Iniisip kasi natin, ganun tayo mga tao, ganun ang mindset natin, kasi ganun tayo mahalin ng tao. Pero hindi kanya magmahal ang Panginoon. Sa tao, ganyan ang trato sa atin. Pero somehow, hindi ganyan sa mga kapatid sa faith. Kasi nababago tayo, di ba? Pero ganun din paminsan-minsan. Pero hindi ganyan ang Diyos mo. Hindi nababawasan. At hindi mo kailangan ng sobrang pagmamahal ng Diyos. God's love is eternal, perpetual. Bago ka pa ipinanganak, minahal ka na ng Panginoon. Hindi pa ginagawa ang mundo, nasa isip ka na ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 2, verse 11, God doesn't have favorites. Ganyan ang Panginoon. Pag nagbibigay siya, para sa lahat ang buhay niya. At ganun din, tayong mga anak ng Diyos. Para sa lahat. Amen? Next, ganyan magbigay ang ating Diyos. Palakpakan natin ang kanyang unconditional giving. Salamat na lang. Jesus, selfless and sacrificial giving. Ngayon, iba yung unconditional sa selfless eh. Pag sinabing selfless, hindi niya inisip yung kanyang sarili. Ito yung isa sa mga magandang mukha ng pagbibigay. Wala kang intensyon na makuha. Basta gusto mo lang ibigay kung ano yung gusto mong matanggap niya. Ulitin ko, ganito magbigay ang Diyos. Bibigay niya lang kung ano yung gusto niyang matanggap nung isang taong pagbibigyan niya. Wala siyang intensyon na may matanggap. Although, talagang ginawa ng ating Panginoon na all glory to God, talaga naman sa Kanya lahat dapat ng kaluwalhatian at wala ng iba. Pero kung makikita mo, kapatid, dito sa mga katotohanan na ito, it is sacrifice. Pag sinabing sacrifice, hindi ka lang nagbigay. May mabigat na kapalit sa kanyang pagbibigay. Pwede ka magbigay sa mga kung sino man. Pero, sabi nga ng unang verse na, or unang kwento na naikwento ko sa inyo, pwede ka magbigay ng malalaking bagay o kung anumang mga material. Pero iba kapag ang binigay mo, sacrifice. Something so important to you. Mahalagang mahalaga sa iyo. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave Himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Sabi ko nga sa inyo, ang sakripisyo hindi lang para sa inyo. Ginawa rin to ni Jesus para sa kaluwalhatian ng kanyang amang
nasa langit. Dapat may ipakita, maipahayag kung gaano kabuti, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos, gaano kayaman ang kanyang biyaya para sa iyo at para sa akin. And we call that sacrifice. Iba yung nagbibigay ka, pero kapag sinabing sacrifice na, you did something that more than your capability. You give something more than what you can give. Para sa akin kung tatanungin, ano ba sakripisyo? Sakripisyo ay pagbibigay, hindi lang pagbibigay, kundi pagbibigay ng bagay na higit sa kaya mong ibigay. Halimbawa, ito, kaya ko ibigay ito, 300 to. Pero hindi ko kaya magbigay ng 20,000. Halimbawa, sige, Irish, sige, pantuition mo sa school. 20,000, pero ipon lang ako hindi ko kaya yun. Pero dahil mahal na mahal kita, Irish, gagawa ako ng paraan, magtatrabaho ako, at kahit mapuyat ako, kahit magkasakit ako, lumagpas ako sa limitation ko, gagawin ko ito dahil mahal kita, magsasakripisyo ko. At ganun din ang ating Diyos. Higit sa dapat mong tanggapin ang binigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ang biyaya, tinatawag natin yung higit pa at sapat pa, di ba? Nag-uumapaw na biyaya. Kahit kailan, hindi natin ma-overpower ng sinang grace ang Panginoon. Ulitin ko kahit kailan hindi higit ang kasalanan sa yaman ng biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. Pero kailan lang nagtatapos ang biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao? Pag ayaw niya na sa biyaya ng Diyos. Yun lang. Pero kung tatanungin, gaano kayaman, karami ang biyaya ng Diyos sa iyo, hindi niya kayang higitan ang mga pagkukulang at pagkakamali natin sa Kanya. So I invite you, kung sino ka man, nahihiya ka, nagdadalawang isip ka, lumapit ka sa Diyos. Dahil ang biyaya niya ay higit pa sa dapat mong tanggapin. Higit pa sa mga ating pagkakamali sa Kanya. Who, being in every nature God, did not consider equality with God something to be used to His own. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in a human likeness. Una, sinabi dito, something to be used to His own. Sa Tagalog, hindi niya ginawa yung para sa kapakinabangan niya. Isipin mo. Nagbigay ang Diyos hindi para makinabang. Kaya iniisip na iba, ayoko maglingkod sa Panginoon, gagamitin lang ako niyan, kokontrolin lang ako niyan. Gusto niya maging sunod-sunuran ako sa Kanya. That's a lie. Kasinungalingan niya. Dahil maglingkod ka o hindi, walang mawawala sa Diyos. I tell you, you serve now or you don't serve, hindi kawalan sa Diyos. That's true. Dahil Diyos siya. Hindi niya kailangan ng tao para mabuhay. Hindi niya kailangan ng paglilingkod ko para hindi mangyari yung plano niya. God will fulfill His words with you or without you, with me or without me. Hindi niya ginawa yan na ililigtas ko kayo para makinabang ako sa inyo. Hindi. But God is glorified nung ginawa niya ito. Kaya gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos. Hindi lahat tinawag para maglingkod. Pwede ko ba ipaalala uli sa atin yon? Hindi lahat pinili para maglingkod sa Diyos. Sino yung mga hindi pinili, Pastor? Siguro, hindi naman tayo nagbe-belittle ng mga tao. Siyempre, kapag mga halimbawa, ako, gusto ko mag-drums, pero wala akong kamay. Siyempre, may hirapan ako noon. It's not a joke, Talagang hindi ako pwede mag-drums, Gusto ko mag-gitara, gusto kong umawit. Paano ka awit kung pipi ka? O bingi ka? O kung ano man yung condition mo? Pero hindi lahat
Yung talino mo, kapatid, hindi lahat binigyan ng ganyan talino. Hindi lahat binigyan ng ganyan lakas, kompletong katawan. At may mas malalim pang mensahe dyan, basta gusto ko lang sabihin sa inyo, sana pahalagahan ninyo, hindi lahat pinili para maglingkod. May mga limitations yan. It's a privilege to serve the Lord. Kaya kapag ikaw iniimbitahan ka maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka. Serve God. Give your life to the Lord. I know may parang maiisip kayong tanong about dyan. You know me, you know my stand. And we can talk about it later. Pero hindi tayo doon pupunta. Gusto ko lang ma-realize ninyo, pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon. Hindi yan utang na loob ng Diyos. Salamat dahil pinaglilingkuran mo ako. God knows how to appreciate. Pero, kahit kailan hindi magkakaroon ng utang na loob sa atin ng Diyos. Dahil lahat ng ito galing sa Kanya. It's a humble thing na ma-realize natin, Lord, thank you. I'm serving you. Sino ba ako? Para maglingkod sa iyo. So, ganyan magbigay ang Panginoon. Sacrificial. Hindi biro. Next verse. Jesus, holistic giving. Ito rin maganda sa Diyos. Hindi lang niya binigay, hindi lang siya nagsakripisyo, pero lahat ng binigay ng Diyos is holistic. Ibig sabihin, pag nagbigay siya, kompleto, walang kulang. Pastor, may kulang sa akin eh. Kung may kulang pa sa'yo na wala ka, ibig sabihin, pero faithful ka naman hindi pa panahon para tanggapin mo yan. May ginagawa pa ang Diyos para sa iyo. Pero pag sinabing holistic, nung nagbigay ang Panginoon, lahat sapat na. Kaya nga may awit tayong hindi nagkulang ang Diyos eh. Kahit kailan hindi magkukulang ang Panginoon. Kung nakakalinis sa mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu. Inaalay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin na mga gawain walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos sa buhay. You see, kapatid, hindi lang namatay si Kristo para kalimutan at patawarin ka. Namatay si Kristo para sa atin, para magawa natin, magkaroon tayo ng power to repent, na talikuran yung mali nating ginagawa. Ayun yung ibig sabihin na holistic. Kaya pag sinasabi natin, hindi ko kaya, good job. Pag sinabi mong hindi mo kaya, papayagan kung sabihin mo yan. Basta sasabihin mo, pero kaya ng Diyos sa buhay ko. Pero kung sasabihin mo lang, hindi ko kaya, tapos ka na doon, iko-correct kita. Hindi, kapatid. Kaya yan ng Panginoon sa buhay mo. And that's true. Wala naman din talaga tayo kayang gawin maliban sa kasama natin ng Panginoon. We are nothing without Christ. Amen? Pwede mo natin sabihin yun, I am nothing without Christ. 1, 2, 3, go. Yes, we are. Wala tayong saysay, wala tayong kwenta, wala tayong kabuluhan. Gano'n ka mang ka-cute, kaputi, katangkad, kabango, wala tayong silbi kung wala si Kristo sa buhay natin. Siya lang ang dahilan kung bakit merong kabuluhan ang buhay natin. Regardless, kahit pa anong mga achievement natin, kung wala si Kristo, wala din. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay. So, yan sinabi sa atin ng Panginoon, di ba? Holistic. Kapag nagbigay ang Diyos, kompleto. Walang kulang. Siyempre, di ba, minsan naisip natin, kala ko ba lahat binigay ni Lord? Yes. Di lang tayo minsan marunong maka-appreciate sa Panginoon. Bakit minsan tayo nalulungkot? Na-anxious? Bakit? Kasi yung nakikita natin, yung wala tayo, hindi natin makita kung anong meron tayo sa Panginoon. Kapag nakikita mo kung anong meron ka, ano kaya laging lalabas sa bibig mo?
salamat sa Panginoon, masaya ako sa Diyos. O hindi to emotion, manipulation na. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Kapag tayo natututong tumitingin sa biyaya ng Panginoon palagi, kung ano yung ginawa niya sakripisyo sa atin, kung babawas-bawasan natin yung pagiging narcissism natin, narcissistic attitude natin, na gusto natin, ako palagi, na parang gusto mo sa iyong umiikot ang universe, lalo na sa Lord, na parang sa iyo lang umiikot ang mundo ng Diyos, hindi po mangyayari yung kapatid. Deliver yourself with this truth. Tignan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. May nakita nga akong video ba ito o talagang nakita ko siya? Na isang tao na, siya? Ayun pala, Kristiyano in Africa, continent ng Africa. Papatayin na siya. Susunugin ba o pupugutan ng ulo? Alam mo ginagawa niya? Umaawit sa Diyos. Umaawit siya sa Diyos. Siyempre, awit, expression niya ng love di ba? Expression niya ng thanksgiving mo sa Lord. Expression mo ng pagtitiwala sa Kanya. Kapatid, ikaw, I encourage you. Piliin mong tignan. Yun, susunugin na ng buhay yun. Pero nagagawa niya magpuri sa Diyos. Pupugutan na yun. Bakit? Anong nakikita niya? Yung yaman na biyaya na ang Diyos na may likha ng langit at lupa ay namatay sa cross ng Kalbaryo na ang ating Diyos Ama sa langit ibinigay sa Kanya ang kaisa-isang bugtong na anak. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa Kanya sa kabila ng Kanyang karumihan at Kanyang kahinaan. Nagagawa niyang umawit sa Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound. Ano kung ano yung inaawit niya, pero that's the best worship na narinig ng Diyos sa tao na iyo. Kapatid, ganyan binigay sa iyo ng Diyos. Kompleto. Walang kulang. Sabi mo sa katabi mo, walang kulang. Hindi pa ako ganun katapang no? Na handang masunod, wala sa pananampalataya. Pero at least nandun na tayo sa path. Nandun na tayo. On the way. Pero God is good. Kahit anong maging sitwasyon mo, kapatid, may dahilan para magpasalamat dahil ang Diyos hindi nagkulang. Ito pa maganda, hindi magkukulang at higit pa palagi ang ating Diyos sa Kanyang biyaya at kabutihan. Amen? God is good all the time. Dahil kung kailangan ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Jesus mula pa ng likay ng mundo. Pero minsan lamang siya nabarito sa mundo para alisin ang kasalanan natin sa pamamagitan ng pag-aandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Sabi ko nga sa inyo, ang death ni Jesus Christ is in the last days. Pero ang sabi niya, isang beses lang at yung isa na ito ay sapat na. Sapat na yan para mag-cover ng sin natin after many years. And God is good. Next, sa pagbibigay ng Panginoon, sabi ko sa inyo para matuto ka magbigay, isipin mo kung ano ang tinanggap mo sa Panginoon. You cannot give what you don't have. And you cannot give what you forgot you have. Ulitin ko. Hindi mo maibibigay yung bagay na nakalimutan mo na, kahit meron ka ba. Kaya nga sinasariwa natin ito Kasi walang ibang paraan para makapagbigay sa Diyos, kundi yung maalala muna natin na
may tinanggap tayo sa ating Diyos. At dahil kung hindi natin pag-aaralan ito, magdadamot ka sa Diyos. Totoo yan. Halimbawa, nakalimutan na natin kung ano natanggap natin sa Panginoon. Wala, hindi tayo makapagbibigay ng taos-puso talaga, ng totoo. Kaya, this is the secret. Kumbaga, ito yung ugat ng ating magiging topic talaga. Si Jesus Christ. Yung binigay niya sa atin sa krus ng Kalbaryo. So, ganito rin magbigay ang Panginoon. Hindi lang niya binigay yung bagay walang kondisyon. Wow, pwede bang palakpakan natin ang Diyos dyan? Walang kondisyon. At nung nagbigay ang Diyos ay sacrificial, selfless, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Palakpakan nga natin ang Diyos dyan. Grabe, no? God is good. At lahat binigay ni Lord. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa bagay na yan. Ito pa maganda. Nung nagbigay si Lord, hindi out of responsibility or accountability. Nagbigay ang Diyos dahil ito yung kaligayahan niya. Hindi napilitan si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya tinulak doon. Wala, no choice na, Jesus. Kailangan mo mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya pinilit ng Ama. At hindi niya rin pinilit yung sarili niya. I tell you, walang pumilit sa kanya. Kahit ang banal na spirito, hindi yung ayaw ni Jesus, gusto ni Holy Spirit. No. Saan natin nalaman yan? In this verse, sabi niya dito, dahil iniisip niya ang kaligayang naghihintay sa kanya. At ngayon nga'y nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Ibig sabihin, may dahilan para malungkot si Jesus. Umiyak siya di ba? Nahirapan siya. Noong nandun siya sa Gethsemane, di ba? Inulit-ulit natin pag-aralan yung Gethsemane, na let this cup pass from me, God. Pero alam mo kung ano inisip ni Jesus? He looked beyond it. Tinignan niya yung kaligayahan, the joy. Kaya, sa krus ng Kalbaryo, maaaring nakikita natin yung paghihirap ni Kristo, pero hindi mo nakikita yung puso niya na masaya siyang ginagawa ito para sa iyo at para sa akin. Nakakita ka na ba ng tao na umiiyak sa kaligayahan? I don't know if you found a person na parang umiiyak siya sa iyo dahil mahal ka niya. Meron nga tayong parang kasabihan, okay lang nasasaktan ako. Ang mahalaga sa akin, marunong ako magmahal. Nagmamahal ako. Sa tao, ginagawa natin yan, di ba? You think who's the model of it? Jesus Christ. Deep inside, sa puso ng ating Panginoon, there is this joy in His heart. Na isang araw, makikita ko si Emily, nasa langit, nagpupuri sa Diyos dahil sa akin. Kailangan kong malagpasan ito. Iniisip niya siguro, no? Isang araw, yung mga taga-ICF sa Tondo, magpupuri sa akin yung mga yan. Luluwalhatiin nila ako. May malalim na motivation si Jesus Christ. There is this joy deep-rooted in His heart na alam niya kapag ginawa niya ito, maraming tao ang maliligtas at lahat ng tatanggap sa Kanya. Tingnan nyo, sabi ni Jesus, don't be afraid, little flock, for it gives you, Father, great happiness to give you the kingdom. Di ba inisip natin si Yahweh o ang Ama, galit yan, di ba? Hindi, no? Hindi lang doon nasusukat kung sino si Yahweh. Dito, sinabi ni Jesus, yung puso ng kanyang Ama. Ang sabi niya, it is God's good pleasure sa English, sa ibang version, to give you the kingdom. Sa tingin niyo ba parang napipilitan ng Diyos na, yan na, sa inyo na yung buhay na walang hanggan, wala akong magagawa, namatay si Jesus para sa iyo Kung ako lang, di kita tatanggapin Kung ako lang, sa impyerno ka. Pero dahil si Jesus namatay sa iyo, wala akong magagawa. Hindi kapatid, ang sabi ni Jesus dito, it is God's
good pleasure. Ibig sabihin, na-excite si Lord. Nakangiti siya na ikaw at ako ay maligtas. Hindi napipilitan si Lord, wala akong magawa. Nakatali ako sa salita ko eh. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Kailangan kong gawin to, commitment lang. No! Alam nyo, dito natin makikilala ang Diyos. Hindi lang siya committed na Diyos. Hindi lang siya totoo at tapat. There's something, bakit natutuwa ang Diyos? Teka lang, tanongin ko nga kayo, balik muna tayo sa realidad. Tingin kayo dito. Anong dahilan, bakit ang isang tao lang, matutuwa sa'yo? Bakit siya matutuwa sa'yo? Maliban na lang, ikaw yung nagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Dito, sa part na ito, sa giving ng Lord, makikita mo, hindi na ito usapang pagbibigay lang. There is a relationship in this message. Ibig sabihin, ang Diyos, binigay niya ang buhay niya, masaya siyang ginawa yung kaligtasan na sakripisyo na ginawa niya para sa atin. Hindi siya napipilitan. Hindi siya pressure. Although, syempre, di mo naman makikita si Jesus nakangiti sa cross, na happy siya. Ewan, parang, yes, namatay ako sa cross. That's unrealistic. Syempre, makikita mo sa kanya yung pigati niya sa kanya. Pero sabi dito, ang Diyos daw, kaligayahan niya, joy niya, pleasure. Pag sinabing pleasure, yan, natutuwa siya deep inside his heart. Na wow. Si AJ, tinanggap ako bilang Lord and Savior. Akin na siya. That's our God. Ganyan po ang Panginoon natin. Nung dumating ka ba dito, may nakangiti nung pagdating mo? Meron ba, kapatid? Nung dumating ka, nakangiti siya, parang, wow, ba't ang saya nito, nakita ako. Meron ba? Pwede ko bang malaman kung sino? O dumating dito, parang, o nung dumating ka, wow, iyo ka. Meron mo bang gumawa sa inyo nun? Ngayon? O dahil commitment lang, Sunday, wala, kailangan kamayan to para kahit pa paano man lang. Ganyan po ang ating Panginoon. It is His pleasure. Ikaw at ako. Nagbibigay kaligayahan sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Next po, dito na tayo, malapit na magtapos. Kaya nga sabi ni Jesus, when you give, ito na yung mga when you give ni Jesus. When you give, do it secretly. Huwag mo hayaan makita ng kaliwa yung ginawa ng kanan. Kung pwede kang tumulong na wala nakakaalam, gawin mo yon. Sabi ni Jesus yan ha. Hindi kasi yung nagbibigay tayo, laging kitang-kita ng tao. Hindi naman masama yun. Wala namang problema doon. Para ma-inspire yung iba magbigay. Ayun naman yung intention kasi noon eh. Kaya nga minsan, di ba, pag may nagbibigay ng pagkain, pinopost namin. Kasi we are so grateful. Di ba, masayang-masaya kami. Pasasalamat, expression of thanksgiving. Pero, maganda rin na kapag tayo ay nagbibigay, mas safe ka at siguradong walang masamang intention kapag secret mong ginawa. Ayun yung sinabi ng Panginoong Hesus sa atin. Kasi pag ginawa mo na secret yan, hindi siya magkakaroon ng utang na loob sa iyo. Halimbawa, binigyan mo ng isang bagong damit, yung kapatid mo sa faith, hindi nagpakilala, no name, maputi, matangkad, 6'5" ang height. Si Mark, ano height mo, Mark? Hanggat maaari, pag nagbibigay daw tayo, encouragement ni Jesus sa atin, hanggat maaari, wag nating ipapakita. Maging ugali natin yan. At sabi din ni Jesus, when you give your tithes, sa mga Pariseo ito, nagbibigay kayo ng tithes, pero kinakalimutan nyo yung mahalaga. Hindi niya sinabing, kumbaga, parang hindi natin, ito sabihin ko sa inyo totoo pag-aaralan naman natin to Hindi ine-encourage ni Jesus about tithing, pero hindi niya dini-discourage.
Ulitin ko. Wala tayong nakita na parang nag-encourage si Jesus. Now, you give your tithes. Pero dito sinabi kasi, as you give your tithes, ibig sabihin normal yan, tama yan. Pero sabi ng iba, sa Hudyo, pero pag-aaralan natin yan in the next no? Pero hindi niya dinidiscourage, di ba? Pero sabi, when you give your tithes. Pero sabi niya, kung magbibigay naman kayo, huwag niyo rin kalimutan yung mahalaga. Ano yung mahalaga dyan? Sabi ni Jesus, yung pag-ibig at hustisya. Kasi dito, ang mga Pariseo, nagbibigay lang out of commitment, Jewish law, para ipakita na matuwid sila. Diba? Pag nagbibigay tayo, wag natin gawin yung para ipakita mapagbigay tayo o matuwid tayo. Gawin lang natin yon na may pag-ibig. At kung ano yung mga mahalagang bagay. Alam nyo, in the Old Testament, sinasabi ng Diyos paano magbigay, ano ibibigay. Pero in the New Testament, dito tinuro ng Diyos, bakit ka nagbibigay? The reason. Mag-aaral naman natin yan eh. So, next, give to those who can't repay us. So, sabi ni Jesus, when you give, sabi niya, pag maghahanda ka daw sa birthday mo, kung magkakaroon ka ng pagtitipon, kung pwede, magkaroon ka ng paghahanda, i-invite mo yung mga mahihirap. Tsaka yung mga matatanda, yung mga taong walang kakayahan na suklian ka. Wow. Meron ako naging pasahero noon, nagpa-birthday sila sa parang sa mga matatanda. So, parang heart ko, wow, ang galing naman. Sabi ng Panginoon Jesus, pag ginawa mo yan, ay gaganti pala ka ng iyon Diyos sa mana sa langit. Sige, kita nyo, sabi ng Diyos, when you give. Ano kaya ang tinuturo ni Jesus pag nagbibigay tayo? Ang tinuturo ni Jesus, when we give, our intention. Is it pure? Kaya nga give eh. Kapatid, Tagalog ng give, bigay. Pag nagbibigay, wala ka dapat ina-expect na tatanggapin. Bigay nga eh. Di ba? Tama po ba? Bigay. Meron kasi nagbibigay, minsan hindi natin alam, kaya nagtuturo si Jesus, pag nagbibigay ka, mga ganito gawin mo. Para hindi ka madaig. Akala mo nagbibigay ka, pero totoo, tumatanggap ka pala. Halimbawa ako, minsan, nagtatights ako. Mali pala intention ko. Nagtatights ako para lalo akong pagpalain ni Lord. Ibig sabihin, hindi ako nagtatights. Ibig sabihin, mas gusto kong tumanggap kesa magbigay. So yun yung tinuturo ni Christ. When you give with a clean intention. At ito yung mga technique para daw safe ka sa sin pag nagbibigay. Magbigay ka sa mga walang kakayahan, suklian ka. Ready na ba kayo magbigay? Diba? Hindi yung, hindi, magbibigay ako dito kasi after makikinabang ako dyan. Hindi pagbibigay yon, pagnanakaw yon. Sabihin ko na ngayon pa lang. Kasi masasayang lang din yung binibigay natin. Sabihin ko na totoo. Kasi mamaya, bigay tayo ng bigay, tapos masayang lang din. After ilang taon, tapos magtatampo tayo. Nung dati, bigay ako ng bigay sa'yo, tapos ngayon, hindi mo man lang masuklian. Tapos nag-away na kayo. Tama ba, kapatid? Hindi naman ko kayo tinuturuan na huwag kayo magkaroon ng utang na loob. Pero ang gusto ko lang sa atin lahat, matuto tayo magbigay ng may malinis na intention dahil mapapahamak tayo pag mali ang motibo natin sa pagbibigay. Just give. Gano'n. Okay. Kaya nga sabi ni Lord, yung kung pwede hindi ka kilala, pwede hindi ka kayang suklian, yung wala kang intention na gusto mong masuklian. Ano pa? Sabi ni Jesus dito, be a cheerful giver. Ay, nasa na ba yung premyo natin? Ito na. Naisip niyo na kung ano yung verse? Pag nagbibigay daw, maging masaya tayo sa ating pagbibigay sa Diyos ng ating buhay. Dito, binibigay mo kayong buhay mo sa Diyos, pilit na pilit ka naman. Oh, sa'yo na to, Lord. Let your will be done. Ikaw bahala. Wag naman gano'n, di ba? Binigay mo nga, sinumbat mo naman, di ba? Malungkot ka naman, mabigat naman sa'yo. Bigay mo yung buhay mo sa Diyos na may kagalakan, Lord. Sige, ibigay mo. Alam, ito kapatid I know it's a challenge. Ibigay mo lahat sa Diyos, huwag ka matakot. Kasi ganito rin naman yun, parang si Abraham. Hiningi ng Diyos lahat kay Abraham.
Pero nung nakita ni Lord, ibibigay naman ni Abraham eh. Hindi ko na kukunin. Huwag ka matakot ibigay lahat sa Diyos. Hindi garapal ang Diyos. Hindi niya gusto makinabang sa'yo in the first place. Ibigay mo lahat na may kagalakan. Okay, kita nyo yung sasakyan namin, binigay namin sa Lord. Lord, benta mo, bili mo, kunin mo hanggang ngayon. Ayaw kunin ni Lord. Sinabi ko yung anniversary, di ba? Lord, ibibenta namin yung sasakyan, kunin nila yan. Para yung portion maibigay sa church, ayaw kunin ni Lord. Magawa namin. Si Ate Annalyn, pinagpipray pa, wag daw, Lord, wag mong kunin yung sasakyan namin. Hindi ko na alam eh. Huwag kang matakot, ibigay mo lahat sa Diyos dahil I tell you, ang gusto lang ng Diyos, puso mo. Hindi yung ibibigay mo sa Kanya. Pag hiningi sa'yo ni Lord yung tao na yan, ibigay mo. Lord, ito na, kunin mo. Sinakal no? Ano ba ako, hinihingi sa'yo, Jem, akin na yan, tao na yan. O sige Lord, kunin mo na. Sinakal oh. Hindi ganon. Isuko mo sa Kanya. Di ba? Ibigay mo kung ano hinihingi ng Lord. Hindi ka talo. In the first place, lahat naman galing sa Diyos. Next po, mukhang pagod na si Chin Yung tagalipat, pagod na. Yung preacher, di pa eh. Sorry Chin 1. Bilangan natin siya. 1, 2, 3, 4. Hindi. Meron pa. Next Ayun po, pahabang wala pa, yes po, sa mga gusto po na sasakyan, grab ready po. Kunin nyo na. Mapagkakatiwalaan ng may-ari. Okay. Give your heart to God. Sabi ko nga sa inyo, ang puso hinihingi ng Diyos. Kasi minsan, ang puso natin nandun na sa bagay. Where your heart is. Ay, Ben? Nakalimutan ko yung verse. Where is your treasure is, there is your heart is. Kung ano yung kayamanan mo, nandun ang puso mo, kita mo kapatid. Kaya hinihingi talaga ng Lord, hindi mo pwede sabihin, Lord, love kita, basta love kita. Okay, akin na yung kayamanan mo. Kaya nga tinanong ng mayamang lalaki, ginagawa ko lahat, nag-iika po ako, mahal ko ang aking magulang. Nakita ni Lord, alam ko kayamanan mo, pera mo. Hindi naman hinihingi ni Lord lahat ng pera mo. Kasi ang problema kasi sa Kanya, yun yung kayamanan niya, hindi ang Diyos. Kapatid, ano kayamanan mo? Isuko mo yan. Dahil walang ibang magandang kayamanan kundi ang ating Diyos. Huwag ka matakot. Pag nakita ni Lord na binigay mo na yan with all your heart, wala na yun. Hindi niya nakukunin yan, I tell you. Tas dadagdagan niya pa. Totoo yan. You cannot outgive your God. Hindi mo kayang higitan ng Diyos. Ibigay mo sa Diyos kung ano yung hinihingi niya. At kapag nakita niya, okay, akin na pala yung puso mo. Sa'yo na yan. Di ko naman kailangan yan eh. Ang kailangan ko, puso mo. At dahil nasa akin na puso mo, anong gagawin ng Diyos? Bibigyan pa kita. You see? Hindi naman maramot si Lord eh. Di ba? Pwede ba natin palakbakan ng Diyos natin? Minsan, ang hirap lang sundin no? Okay lang yan. Ganyan talaga pananampalataya. Nasusubok yan. At sabi, ito rin ang prinsipyo sa pagbibigay. When you give, expect you will be blessed. Of course, hindi tayo after na ma-bless. Pero yun talaga yung sinasabi ng Diyos. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung sino mo magtanim ng kaunti, aani ng kaunti. Magtanim ng masamang motibo, masamang bunga din ang aanihin. I tell you, just give with all your heart. Ibigay mo lang. Isang araw, magulat ka na lang, buhay mo na binibigay mo sa Diyos. Alam mo, dati maramot ako sa Diyos. Kahit tithing, di ko binibigay. Hindi, akin yan. Pero nung unti-unti, binibigay sa Lord. Hanggang lahat, kaya mo na ibigay sa Panginoon. Hindi ko sinasabing lahat na ibigay ko na sa Diyos. Pero nandun tayo sa journey, di ba? Nandun ka sa journey na, nandun ka sa purpose na, hindi. Kailangan dumating ako sa punto na ibibigay ko ang lahat kahit na mapugutan ako ng ulo. Although hindi mo pa kayang ibigay ngayon, at least nandun yung mata mo. Tama ka, batid? O hindi ko sinasabing magkakapugutan ng ulo dito. May mga special purpose yan, may mga calling dyan.
Mga bagay dyan, sila yan si... Nagtawag ng pangalan. Gusto mo ba, Toy? May calling kasi yun eh. Hindi naman yan eh. May pinili lang. Huwag kayong maglala, hindi naman lahat kailangan pugutan ng ulo para mapakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi. Pero kung sino man makaranas sa atin noon, purihin ang Diyos sa buhay mo. Ayokong buuin yung idea na, wag yung ganyan, pastor, nakakatakot yan. Kapatid, hindi. Yan ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa buhay ng isang anak ng Diyos. Nakakatakot man, pero gusto ko itanim sa puso mo. Kung magmi-mission ka man sa malayong lugar, tinawag ka sa isolated place, sa kabundukan man, wag mong isipin nakakatakot yan, pastor, walang ano dyan. Wala talaga. Ang Diyos lang ang meron doon. Siguro, ahangaan ko yung tao na yon isang araw. Sana meron dito. Hindi ko hangad na may mapahamak sa atin. Pero ang hangad ko, marating natin yung rurok ng ating pananampalataya sa Panginoon. Lalo na, magbibigwan na, di ba? Araw-araw, mayat-maya ng alindol sa Cebu, di ba? Kapatid, pag nagbigwan na, magpuri pa rin tayo sa Panginoon habang umiiyak. Sambahin pa rin natin siya sa kabila ng mga kaguluhan. Pasalamatan pa rin natin ang ating Panginoon. Ano man ang mangyari. Huwag tayong tatalikod sa pananampalataya natin. Just give your life to God. Next. Ito na. Wala nang talo na. Ito po yung sinasabing laging verse. Sabi ni Paul, lagi daw sinasabi ni Jesus, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Hindi, sa last word. Chin, binago mo, no? Matingin nga na next verse, Chin. Nabasa na natin kanina. Next lang po, next. 1, 2. Kung bakit matagal, hindi dahil sa akin, ha? Sa digital team. Ito. Sabi dito, lagi nating aalalahanin ang sinabi ng Panginoon. Kita mo? Lagi nyo aalalahanin sinabi ng Panginoong Isus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yun lang, di ba? Sayang, 300 na to eh. Pero alam nyo, hindi nasulat yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero sabi ni Paul, sa puso ng mga disciple, lagi siguro sinasabi sa kanila ni Jesus, mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Kumbaga, parang siguro motto nila yan. I don't know kasi wala sa Matthew, Mark, Luke, and John yan. Pero sabi ni Paul, lagi nating alalahanin sinabi ni Jesus. Si Jesus nagsabi nito, mas mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Sana magbago yung pananaw natin, lalong lumalim yung ating pag-iisip. Sa mundo, ang technique para yumaman, huwag kang magbigay at tumanggap ka ng tumanggap. Tama? Di ba? Yun naman talaga sikreto ng mga mayayaman. Huwag kang maglabas. Pasok lang ng pasok kung pwedeng may ipasok sa bangko mo. Pero baliktad ang prinsipyo ng Diyos. Ang tunay na mapalad, mga nagbibigay. Kesa tumatanggap. Sino dito mahilig tumanggap? Kayo tanggap kayo ng tanggap. Kala nyo kayo na swerte. Walang ganun, oy. Puro kayo tanggap. Walang ganun. Ang sabi, mas mapalad ang thank you, Belen. Palakbakan natin. Thank you, Ate Janet. Minsan si Ate Janet, may dala pa yan sa Papa Roms, no? Pero bigay lang din sa kanya. Di ba? Ay, yung pansit, wow, sarap nito, Ate Janet, Uy, lechong kawali ito. Yung mga tira pala doon. Pero salamat pa rin, di ba? Mas mapalad ang tumatanggap. Kaya akala natin, nakikinabang ako. Hindi, gusto ko lang sabihin, kapatid. Nakakatakot pag tanggap ka lang ng tanggap. Alam mo, nakakatakot yun. Hindi. Kung ganun tayo, ang mindset natin, tanggap lang ng tanggap. Isang araw, lalalim yan, magiging stronghold yan. Ano mo kung mangyayari sa atin? Magiging sakim tayo. Huwag ganun. Pag naging sakim tayo, ang hirap basagin yan. Kaya huwag yung tanggap ng tanggap. Bigay din ang bigay. Amen?
Magbigay din tayo. Hindi mabuti yon. Sabi niya, mas mapalad. Balikan natin yung verse kanina, Chin. Huwag kayong gumawa na namang bagay dahil sa makasariling hangarin o pag-angat na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa. Ituring mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan ng iba. Dapat maging katulad ka ni Kristo, Jesus, ang pananaw ninyo. Kahit nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. So kapatid, paalala, huwag lang laging sarili natin iniisip natin. Kasi pag laging sarili iniisip natin, hindi tayo talaga makapagbibigay eh. Isipin din natin ang iba. Diba? Isipin mo yung sarili mo, pero wag sobra. Tama lang. Share your life to others. Diba? Hindi naman sinabi ng Diyos, inubos mo na yung sarili mo. Hindi. Sinabi ng Diyos, wag lang sarili natin. Ibig sabihin, isipin mo sarili mo, maglaan ka sa sarili mo, self-peace, or mag-enjoy ka sa buhay mo, pero alalahanin mo rin yung iba. Alam mo, kapatid, kung bakit ka nandito ngayon? Dahil may nagsasakripisyo sa'yo. May nagmahal sa'yo. May naglaan ng oras, lakas, panahon, at buhay sa'yo. Gusto mo nyo ba putulin na natin yung trend na to? Tama na! Isipin na natin lahat sarili natin. Hindi, ituloy natin. Kung ano sinimulan ni Jesus, sinundan ng mga disipulo, at ngayon tayo naman ang gumawa. Huwag lang puro sarili natin. Huwag lang, di ba? Isipin mo sarili mo, isipin mo rin ang iba. Last verse po, Ate Chin. Ayun, tagal 30 minutes na kami nag-aantay Malusot, no? Pasensya na. Yun na yung last, okay. Sige, tayo na tayo lahat at tayo magkukomunyon.